want to forget many things in the past 33 years. We want to forget the pains of betrayal. We want to forget all the insult that we received. We want to forget all those abandonment, ingratitude, and any bad emotions that can hamper us, that can hinder us, that can interrupt us from moving forward. We want to achieve the ultimate goal. Alam po ba ninyo kung ano yung ultimate goal ng bawat mananampalataya? Ang ultimate goal natin, mga kapatid ko, is to accomplish the Great Commission. What is the Great Commission, by the way? Okay, Mami, I'm gonna be explaining this to you, mga kapatid, sapagkat gusto ko maunawaan natin na ang Lord of the Harvest is a church with a purpose. Hindi po tayo nag-e-exist as a church dahil lang gusto lang natin magkaroon ng church at organisasyon. Hindi po tayo ganon. This church is a church with a purpose. We are a church with a soul desire. Na, ang isang dahilan lang, ang isang gusto lang nating mangyari. Our soul desire is to look for the lost soul and bring them to Christ and teach them the Word of God and help them how to live according to His will. That is our sole purpose. Kaya po ang church natin, okay, hindi po tayo nauubos. May mga umaalis, may umuwi na ng Pilipinas, may lumalayo na ng ibang lugar, at meron din namang hindi mga natutuwa at umaalis. Okay? Normal na tanggapin natin ito sa bilang isang gawain ng Panginoon. Pero gusto ko pong maunawaan natin, we are a church whose desire is to accomplish the purpose, our mission. Lahat tayo may mission. Sabi mo nga sa katabi mo, may mission ka. We are church with a mission. Dapat yun ang maging mentalidad natin. Okay? We are not a church who wants to compete with other churches. Although some churches want to compete with us, they think that we are a competition to them. No. We are a church who do not want to step on other church foundation. Ayaw natin makipag-agawan ng miyembro. Ang gusto natin ay pumunta doon sa karagatan at doon tayo mangisda. Mahirap po yun, mga kapatid ko. Mahirap po yun. But that is the divine mandate. As a Christian, as a church, itong divine mandate natin. Kahit pa sabihin natin na itong church na ito, mga kapatid ko, marami ang mga grupo na gustong sumira, gustong manira, gustong bumagsak ang church na ito, pero hindi ito mangyayari sapagkat sabi nga kanina ng ating nag-pray na si Brother Ramir. Ano sabi niya? Ang pundasyon ng church na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. If Christ is the foundation of the church, nobody and no one can destroy it. Now, ibig ko sabihin ngayon, mga kapatid ko, that's why after 33 years of our existence, I can say with full humility that by the grace of God, we have existed for 33 years and still we are the oldest Filipino existing church, established church dito sa Japan. The oldest. And I can also say, by God's grace, we are the biggest and the largest Filipino Christian church all over Japan. After so many attacks, after so many after so many criticism, pangalawa, gusto ko po maunawaan po ninyo that we are the Filipino church that was able to obtain church properties. Sa Gunma Church po natin, we already have 2 church buildings. Ito pong tinatayuan natin na building na ito, mga kapatid ko, this is the second church building na na-obtain natin, which 25 years ago, many people said, hindi pwedeng mangyari yan. Imposible. Partikular po, mga kapatid ko, nung una tayong ginamit ng Panginoon para makakuha ng property, ilan lang po tayo doon. We range from 50 to 70 at that time po, mga kapatid. Bubble ang time economy at napakamahal po ng mga lupa. But then again, the Lord led me to spearhead a
kumbaga parang fundraising campaign. At ang mga miyembro po natin doon, 95% ay puro mga undocumented. And that's the reason why at that time marami po akong tinanggap na mga kritisismo. Maraming nagsasabing ako po ay nananaginip lamang ng gising. Mataas daw po masyado ang aking ambisyon. Kaya madalas sinasabi ko, Panginoon, totoo po ba ito? Kasi tatlong beses na po tayong na-deny ng mga malalaking bangko. But then, out of nowhere, yung may-ari po nung bahay, nung binilim nating bahay-sambahan doon doon sa may Shonan Machi. Later on, naging Kashiwa. Mga kapatid ko, siya mismo ang tumawag sa akin. I was in the middle of my prayer time. At sabi ko pa nga sa misis ko, dahil nakausap si Sister Loy, sabi ko, sige mamaya tatawag ako sa kanya. And then when pagkatapos ko sa aking prayer time, tumawag po ako doon sa may-ari at ang sabi niya, pumunta ka ngayon rito sa opisina sapagkat gusto kong mag-usap tayo. Nung pumunta po ako sa kanya, to make that very long story short, ang sabi niya, ewan ko kung bakit ikaw ang gusto kong bumili ng lugar na property ko. To make that long story short, sabi ko nga po sa inyo, 3 malalaking bangko ang dineny yung ating pag-a-apply ng loan. Alam po ninyo, dinala niya kami doon sa isang maliit lang na rural bank. And that rural bank, sabi niya ganon, sabi nung may-ari, isa ako sa maggagaranti sa'yo. And true enough, mga kapatid ko, tayo po were granted a loan na walang makapaniwala na tayo po ay nakagawa na we were able to loan a house church. At doon na po nag-umpisa ang maraming mga bagay na ginawa ng Panginoon, and God really provided money for us to be able to pay that big loan na meron po tayo, mga kapatid. And now here we are after 33 years. I remember 6 years ago when we inaugurated this church. And actually we inaugurated this church with the presence, at yun po ay anniversary na natin, with the presence of one of my father in faith. Patay na po siya ngayon. At yan po ay walang iba kung hindi si Dr. Morris Rulo. God so blessed this building with the presence of such anointed man of God. Okay? Kaya po gusto ko makita natin dito that this church is really indeed a place where God resides. Hindi po kayo nagkamali ng pagpunta dito sapagkat ang presensya ng Panginoon at ang kamay ng Panginoon ay nandito. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. That's why napag-isipan po namin mga leaders na why not this year? Let us now take away all this distraction, all this disturbance and interruption behind us. Kaya nga po sabi ng salita ng Diyos dito, kaya napili natin to, forgetting what lies behind because we want to level up. Amen? Hindi ka pwedeng makamove forward kung ikaw ay nakatingin sa likod. Let us not look back anymore. And let us now reach out. Let's reach out forward. We're moving forward. We're doing, we want to start a new thing. And in new heights. A fresh motivation. A stronger desire to accomplish the purpose of God in our lives. Itong church na ito, tutulungan po namin kayo na magampanan ninyo ang panawagan ng Panginoon sa buhay ninyo. Ang church po ay hindi lang basta samahan o organisasyon na relihiyon. Kinakailangan ang church matulungan ka na ma-accomplish mo yung mission na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. That's the reason why isi-share ko po sa inyo ngayon, mga kapatid ko. Okay? Yung sinabi ko nga po sa inyo na Great Commission. Dapat maintindihan natin to. Sapagkat walang Kristiyano ang hindi dapat gumawa nito. You know why? Sapagkat at the end of the day, when we die, listen to me, we will face our Maker. We will face the great Judge. And that is none other than Jesus Christ. And when we faced Him, alam po ninyo sasabihin niya sa atin, nagawa mo ba ang ipinagagawa ko sa iyo nung ikaw ay nandoon sa lupa? Ano po yung pinagagawa niya sa lupa? Ito yung iniwan niya sa atin. Ito yung bago siya umangat doon sa langit.
Ito po ang sinabi niya. Ito yung huling habilin niya. Ang sabi niya ganun, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Pagkasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay umangat na sa pumunta na ng langit right after he said this very word. You know why? Naniniwala ba kayo ng isang taong papanaw o mawawala na? Ito yung tinatawag nating huling habilin. Naniniwala ka bang ito ang pinaka-importante? Di ba? Ang isang taong may huling habilin, pakikinggan natin mabuti yan. Pakinggan niyo itong aking huling habilin. Pakikinggan natin yan. Kahit laban pa sa damdamin mo, at sasabihin nung naghuling habilin ng iyong magulang, yung lupa mo na nandiyan na ginagamit mo, ibigay mo yan doon sa kapatid mo, hindi para sa iyan. Whether you like it or not, gagawin mo yon. Bakit? Huling habilin yun. Tama po ba? Now, this is what Jesus Christ did. Bago siya pumunta sa langit, ang sabi niya ganoon, go therefore. Sabi niya, you go. Kaya you go, ibig sabihin, you will now try to evangelize to wherever God will send you. Sa trabaho mo, sa paligid mo, sa pamilya mo, you go. Amen? Ito pong ibig sabihin yan. When you, tapos nun, ang sabi niya rito, you have to make disciples. Making disciples, you have to pray for them. You have to teach them how to be like Jesus, how to live like Jesus, how to live according to His will. Make disciples. Ano pa? And sabi niya gano'n, you should baptize them. Ano ibig sabihin ng baptizing them? This doesn't speak of the Holy Spirit's baptism. This speaks of what? A person must be established in his faith in the community of the church. Kaya ka binabautisma, kaya po mayroong water baptism. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? That you are now a legit member of that Christian community. Kaya may water baptism. Huwag nating maliitin yon. Bagamat kahit hindi ka na water baptized, hindi maapektuhan na ang kaligtasan mo. May nagtatanong sa akin, Pastor, pag kinakailangan ba mabautismohan para maligtas? Hindi. Okay? Pero kinakailangan mong mabautismohan sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng karapatan na ikaw ay totoo ngang namatay na kay Kristo. At ikaw ay handa nang maglingkod sa Kanya at ikaw ay parte nung samahan ng mga mananampalataya na yon na nagbautismo sa iyo. That's the reason why sabi ni Jesus Christ, you go, preach the gospel, make disciples of all nations, you baptize them, meaning to say you have to establish their faith in the Christian community. And then sabi niya, you have to teach them to obey. Sa loob ng church, anong ginagawa mo? Okay? Ang ginagawa natin dito, tinuturuan natin ang bawat isa. Ginagawa natin ang magagawa natin para yung taong yon ay lumago din sa Panginoon at sa bandang huli, siya din ay magamit ng Diyos. Bakit? Because we want to accomplish this thing. Makagawa tayo makakuha tayo ng mga kaluluwang ligaw. Mga kaluluwang, hindi po ako nagsasabi ng multo dahil malapit na ang ilang araw na lang, Halloween na. Alright? Hindi po yun ang ibig sabihin. Yung kaluluwang ligaw, ibig sabihin dito, mga kaluluwa na hindi pa nakikita ang panawagan ng Panginoon sa kanilang buhay. They're still out of nowhere. Okay? So gusto ko maunawaan natin dito that as a Christian, Lot GM, okay? As a Lot GM family, our hearts should beat only to this divine. Dito tayo. Ito dapat ang tinitibok ng puso ng bawat isa sa atin. Okay? So, having said all of that, mga kapatid ko, I'm going to share you the 4 pillars of the Lord of the Harvest Ministry. Never before na ito po ay nasabi ko. This is the first time that I'm going to share to you the 4 pillars of the Lord of the Harvest. This was just revealed to me when I was in Germany 3 weeks ago. In one of my morning devotion, suddenly, dahil ako po ay, sabi ko, Panginoon, saan niyo po dinadala ang aming bahay, ang aming iglesia, doon po sa Holland. All of a sudden, the Lord spoke to me very clearly na, no, you're not just going to say this sa Holland,
sa church mo sa Holland. Okay? Kung hindi, sa buong Lord of the Harvest. Ito pong apat na ito, mga kapatid ko, na isi-share ko ngayon sa inyo. Madali lang ito, huwag kayong mag-alala. Because meron akong call time, sandali lang yon. I'm just allowed to speak to you for 30 minutes. That's the reason why I'm very, very aware of my time today. That's the reason why, sabi ko po sa inyo, itong apat na ito, simula ngayon, kahit ikaw ay nasa Zone 1, Zone 2, Zone 3, yung mga church natin ngayon na nandyan sa Saitama, yung mga church natin na nandyan ngayon sa Ichikawa, dito tayo ngayon bubuo at gagawa ng mga programa, mga activities, mga events. Dito tayo ngayon magfo-focus. Okay? Sapagkat ang apat na pillars na ito, ang magbibigay sa atin na tutulong sa iyo bilang isang individual na Kristiyano na magampanan mo yung binasa natin kanina na Great Commission. Kaya tinawag po actually na Great Commission yon sapagkat ito ay utos hindi lang sa iilang mga tao, hindi lang sa mga pastor, kung hindi sa sino mang tao na tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ulitin ko, dito tayo huhusgahan ng Panginoon. In our time of accountability, ginawa mo ba yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo? That Great Commission. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagpalayas ako na. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Sinabi ni Jesus Christ yun sa Book of Mark. Lord, marami akong pinalayas na demonyo. Lord, nag-interpret ako ng dreams. Lord, ako ay tawag dito, nag-ministry sa ganito, nag-ministry sa ganyan. Those things are good. But you see, kung gusto mong kilalanin ka ng Panginoon, you have to do the Great Commission. Ito ang may bilang. At kaya ang church natin dito sa Lord of the Harvest, gusto nating matulungan ang bawat isa sa atin para naman pagharap natin sa Panginoon. Lalo na ngayon, tingnan niyo yung nangyayari. We are living in the last days. Huwag na tayong mag-waste pa ng time. Okay? There's no time para mag-awayan. There's no time para magsiraan. Hindi dapat ganyan. Okay? Dapat inuubos natin ang panahon sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Kaya po, tingnan po ninyo, yan ang Lord of the Harvest. Imagine, this is our church. This is our church. This is the Lord of the Harvest Christian Community. Ulitin ko, we are not just a religious organization. No. Maaring sa legal na kapamaraanan, sa batas ng mundo, tayo ay religious organization. But as far as Pastor Monty is concerned, binasi ko po ang Lord of the Harvest kung ano ang church sa Book of Acts. Na lahat po ng mga nakakakilala sa Panginoon, they have to be involved in the community of believers. You have to get involved. You have to change your environment. Sapagkat kapag hindi ka napaligiran ng kapwa mo mananampalataya, madali tayong mahatak. Kaya mag-iingat ka sa mga kasama. Pipili ka ng makakasama mo sapagkat yung mga makakasama mo ay siyang magiging kapareho ng kaisipan mo. Nandyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Maging maingat tayo sa makakasama. That's the reason why the Lord of the Harvest, maingat po ako. Maingat din ako sa pagpatayo. Maingat din ako sa basta nag-i-invite na maging speaker natin sapagkat iniingatan ko ang Lot GM family. So, ang unang, ano yung apat na pillars na ito, mga kapatid ko? Okay? Ulitin ko, kapag dito, dito tayo nag-focus, we will never be easily swayed away by those people who will offer you new things. Okay? Kasi maraming mga tao gusto new things, mystical things. Okay? Pero tandaan po natin, sabi nga ni James, huwag kayong humiwalay sa mga turo ng mga apostol. Huwag. Kung may mga magtuturo na ito mas maganda kaysa sa tinuturo, itong mas bago, ito mas, you know what? Sapagkat wala na tayong pwede pang idagdag kung ano nakasulat sa Biblia. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? So tingnan po natin, the first pillar is prayer. Now, sasabihin natin, prayer, ginagawa na namin yan. No. Isipin po natin mabuti. I want to give to you the importance of prayer. Prayer is our direct line, direct communication to our God.
Okay? Huwag nating baliwalain ang panalangin. Now, dito sa church natin ngayon, simula ngayon, we're not just going to concentrate on prayer ministry. Even our zones should create prayer chains. Gusto kong ma-involve ang bawat miyembro at matutong tunay na manalangin. This time around, we will give more time in prayer. Amen? Sapagkat hindi lamang ganito. Hindi lamang baka sabihin na, hindi ako nakakapunta ng prayer meeting, prayer ministry. No, ganon. Hindi ganon. Alam po niyo si Jesus Christ nagsabi sa Matthew chapter 6 verse 6. Look at this. But when we pray, go into the room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ano in-explain dito ni Jesus Christ? Jesus Christ was now trying to explain to us the importance of how we should have that personal time of prayer. My question is, how's your personal prayer look like? Do you pray with a limited time? Or do you sometimes pray, sometimes not? Do you remember how to pray, or do you forget what to pray? Anong klaseng prayer life meron tayo? This time around, we will give more importance in prayer. Lord of the Harvest Saitama, Lord of the Harvest Ichikawa, Lord of the Harvest Bataan, and all of the Lord of the Harvest family, even Lord of the Harvest Holland, you should not be lazy in prayer from this moment on. Prayer is the most important part of our lives. Prayer is the backbone of the church. Jesus Christ spent more time in prayer than preaching. Talking about the importance of prayer. That's the reason why, mga kapatid ko, this time around, hindi na natin, makonvict tayo pagka masyado tayo mahabang time sa alam nyo na yung ginagawa ko. Okay? Makonvict tayo. And you have to accept the fact that, tika muna, masyado na ako nawiwili rito. I have to teach myself how to pray more. Nandiyan po kayo, mga anak ng Diyos? You have to teach yourself how to pray more. You have to. Then, dito sa church natin, mga kapatid ko, we will hold you responsible to pray. Huwag yung pagkahalimbawa, sis, ikaw mag-pray, ay, hindi pa ako handa eh. Ito na lang yung katabi ko. No! I want every member of this church, kapag ka sinabing, Brad, mag-pray ka, you will be there. You will be more than ready. You will be more than eager to say, I thank you, Brad, at binigyan mo ako ng chance manalangin kasama kayo ngayon. I want every member of the Lord of the Harvest will be more eager to pray than never. This time around, because you remember, one of the 4 pillars of the church right now in the Lord of the Harvest is prayer. Start it by developing your personal prayer life. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? The second thing is what? Evangelism. This is the heartbeat of the Lord of the Harvest. This is the heartbeat. Gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko, that evangelism, okay, is so important na ito ay kasama doon sa Great Commission. Ito ang pinakasentro ng Great Commission. You go. You preach God. The reason why Jesus Christ is saying, you go. Hindi mo kinakailangan pang pumunta ng Holland. Hindi mo kinakailangan pumunta ng Vietnam. You go to where God puts you in your place. You go in your family, in your work site, sa mga kasama natin, mga kaibigan natin. You can even use your social media. Evangelism, by the way, is spreading the gospel. Itong ibig sabihin ng evangelism, is spreading the gospel message, sharing the good news of salvation through Jesus Christ with those, listen to this, those who have not yet believed. Ang hinahanap natin yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung mga lapang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Doon dapat tumitibok ang puso natin. When we started to talk with the unbelievers, Lord of the Harvest family would always think, I need to win the soul of this person.
That should be the heartbeat of every members of the Lord of the Harvest from now on. Evangelism. You know why? Because evangelism expands the kingdom of heaven. If you want to expand the kingdom of heaven, every Christian should be doing evangelism. I want you to understand that this is the very, very heart of Jesus. That's the reason why he was doing that mobile preaching. Because he was like saying, gusto ko maintindihan ninyo na ang katotohanan, ang kaligtasan ay makikita dito. Kaya namatay si Jesucristo para tayo ay mayroong magandang balitang maisishare sa kanila ng mga unbeliever. Yung nahanap natin, unbeliever, hindi believer. Ang target natin, mga unbeliever, mga lost souls. Never ever indulge in maghihikayat kayo ng mga mananampalataya na. No. Always try to look for the unbelievers. That's our main goal. That's the heartbeat of the Lord of the Harvest family. Okay lang. Yung mapuntay iba sa kung saang magpatuloy lang sila sa Panginoon. At least natapos na natin yung goal natin sa kanila. Amen? Kahit pa sabihin tayo ang nagtanim, tayo ang nagdilig, tayo ang umani, tayo ang nagsaing, pero iba ang kumain, okay lang. Okay lang. Because sa mata ng tao, maaaring sabihin nila, naisahan namin kayo, no? Pero sa mata ng Diyos, tayo ang gumawa ng accomplishment. We are the one who accomplished the Great Commission. Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. You see, sabi po ng Matthew chapter, sabi, therefore you go and make disciples of all men. Discipleship ang pangatlo. Nakita ninyo? Prayer, evangelism, discipleship. Discipleship. Ano ibig sabihin ng discipleship, mga kapatid ko? Sabi po rito, okay, balikan muna natin yung yung Matthew bago ko bigay sa inyo yung meaning ng discipleship. Okay. Sabi po rito ng Matthew, ano sabi niya? You go and make disciples. Kasama to, kaya ito yung mga apat, pangatlo ito. You make disciples. Sino na ba rito ang matagal na sa Panginoon? Sino na yung, makita ko lang yung mga 5 years above. 5 years above. Pakitaas nga mga kamay. Yan, 5 years above. Meron tayo mga marami pala rito, no? 5 years above. Ang tanong ko, okay? Ang tanong, okay? Huwag kayong mahiya, hindi ko kayo ipapahiya. Huwag kayong mahiya, hindi ko kayo, no. Kaya lang ako nagtatanong kasi tingnan po ninyo mga kapatid ko. 2.5 years ago, I almost died. Because of COVID. I was in ICU for closely 3 weeks. Nagkaroon po ako ng severe pneumonia. Ako po ay nagkaroon ng thickening of the blood. At bumaba po ang aking oxygen level to the point na lahat ng pumupunta doon, umaabot na mamatay. 77. Oxygen level ko. I was under monitoring for 48 hours. Nang sabi ng doktor, kung ma-maintain yung aking ganong kalagayan, they will induce comatose. Iko-coma nila ako. Praise God, mga kapatid ko, ito po ako ngayon, malakas. At hindi ko pwede makalimutan ang nag-iisang prayer ko noon. Sa sobrang hirap na nararamdaman ko, ang hirap po ng mayroong severe pneumonia. Sobrang halos kinahalo yung buong dibdib at buong tiyan mo. Para po kung pag umubo po ako, parang may hinihiwa yung aking tiyan. At alam po ninyo, ang prayer ko noon, malinaw na malinaw, Panginoon, kunin niyo na po ako. Handang-handa na po, kunin niyo na po ako, Panginoon. But God extended that life. And I will never, ever waste that time na ibinigay niyo sa akin ngayon. If I have a time to reach out for new souls, gagawin ko para sa Panginoon. Sapagkat doon ko naunawaan ang madaling
pagkawala ng buhay. Malakas ka ngayon, pero biglang mamamatay ka. Hindi mo alam ang buhay mo. So don't gamble with life. Don't ever gamble with life. Do not even say na bata pa ako, mahina, malakas pa ako. Ako ay walang sakit. Don't ever gamble with life. Sapagkat mga kapatid ko, tayong lahat ay mamamatay din naman. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, tinanong ko sa iyo, sino na yung 5 years above? Alam niyo kung bakit? Sapagkat hahanapin ni Lord, may na-disciple ka na ba? May na-sharean ka na ba ng gospel? At meron ka na bang naturuan at naalalayan na yung taong iyon ay tumibay din sa Panginoon? Meron ka na bang nagawang ganon? Sapagkat ito po yung ibig sabihin ng discipleship. Okay? Discipleship is the process of becoming more like Christ through learning, mentoring, and living out His teaching. Kapag ka ikaw ay nag-disciple, ano gagawin mo rito? You are going to teach that person. Teach that person about the Bible, about the will of God. You're going to mentor them. Ano yung mentoring? Aalalayan mo yung taong yun. Kapag ka may problema siya, you will be always there to lend a helping hand, an ear, to help that person when that person was struggling. You will do that. Hindi pa pwedeng si pastor lang o si leader. No, ikaw mismo ang tinawag ng Panginoon. Go and make disciples. Ang masakit, parati tayong well, there's nothing wrong about it, na parati tayong tatakbo kay pastor. Walang problema yan. Paano kung ikaw lamang ang nandoon at available? When the time is calling for you to pray and to help that person, anong gagawin mo ngayon? Sabihin mo, hindi ako capable. No, you are capable. You are capable if you are a child of God. You are capable because the presence of the Holy Spirit is within you. Amen? So gusto ko maunawaan po natin dito. Dito, simula ngayon, okay, discipleship, kaya ginagawa natin, meron tayong saan ginagawa yung mga discipleship? Meron tayong Bible study, set up, meron tayong cell groups, meron tayong mga small groups. Minsan, tinuturuan din kayo ng meron tayong theological seminars like leadership training class. Meron tayong ganyan because we want you to be equipped para matuto tayong mag-disciple. Hindi pa pwede kasing, hindi ko naman kaya, hindi naman ako marunong. Kaya nga tinuturuan kayo rito. Ito yung ngayon ng church natin. To equip you so that you will accomplish that great commission, that mission that God wants you to accomplish in your personal life. Yun ang trabaho ng church. Just to encourage you para kasi pagdating sa langit, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi tinuro sa amin sa church namin, sa Lord of the Harvest eh. Puro infilling of the Holy Spirit, saka gusto ng pastor namin, puro revival eh. Don't make me wrong. Revival is good. Infilling of the Holy Spirit is good. Okay? Getting theological educational knowledge is good. Okay? Not that having that gifts of the Holy Spirit is good. Don't make me wrong. Pero kung ikaw ay dito lang nakafocus, you're doing yourself a wrong a wrong work. Kasi those things are good just because it will make you strong Christian. Pero anong kagandahan ng malakas ka nga pero hindi ka naman gumagawa? Kaya marami yung mga so-called pastors dito nagka-capitalize. Dito ka pumunta sa ministry ko, magmumubang Holy Spirit sa'yo, may gifts ka ng Holy Spirit. They will do that. But they will not teach you anything about go and preach the gospel and make disciples of all men. Kaya usually, yung mga taong mga nakikinig sa mga ganon, nagiging self-righteous. Kasi, syempre, they have this, mystical teachings and everything. Okay? So, gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko, that the church is focused, the Lord of the Harvest is focused in discipleship. And last pillar, okay, is fellowship. Alright? So, malinaw na yun sa inyo. Prayer, evangelism, discipleship, and fellowship. Now, I want you to understand this. Because, minsan, mayroon tayong wrong perception pagdating sa fellowship. Kunyari,
Nagkasabay lang kayo ng pagkain sa restaurant. Magpapaano ka ngayon sa FB? Fellowship with sister so and so. Hindi fellowship lang yun. Nagkasabay lang kayong kumain, may fellowship na. No. Let's make it very clear for you. Okay? Fellowship is not merely social interaction. Fellowship is a biblical concept rooted in love, support, and mutual edification. Ibig sabihin, mga kapatid ko, nagpapalakasan kayo, mutual edification. Nagpapalakasan kayo. Okay? Kaya kung halimbawa ikaw ay follow up sa isang kapatid, tawag dito, abutin mo siya, hindi fellowship yon. You are making a follow-up. You are reaching out. Hindi pa fellowship yon. Because fellowship is like this. Okay? You're involving yourself to the community of Christian. Lord GM Christian Community. You're making yourself involved here. Kaya minsan, anong gagawin mo? Pwede kang makipag-fellowship kahit even sa phone lang. Pwede. Why? Because nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Why? Because pinakita mo yung concern mo at pag-ibig mo sa kapatid natin na yon. Okay? Pinakita mo yung sinusuportahan mo siya. Nandoon yung inyong communication. I remember nung kausap ko, yung remnants natin sa Zone 2. Ang sabi ko sa kanila, don't ever go out agad and preach the gospel. Gumawa kayo ng mga Bible study. That is good. Ang unang dapat ninyong pag-isipan at pag-interesan ay yung bawat isa sa inyo. Start to build that strong bond of love. Keep your frequent fellowship. And that is what they did. They kept that fellowship. They even encouraged one another to attend weekly prayer meetings. They kept that fellowship alive and strong. Thus, napansin ito ng Zone 1. In-encourage sila. Napansin ito ng Zone 3. Sinama rin sila. And doon nakita natin kung papaanong kumilos ang Panginoon. Friends, that is fellowship. Kaya gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko. Tingnan po ninyo sa sa Book of Acts, ano sabi sa 2:42. They devoted, yung mga unang mananampalataya, they devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ang iniisip lang natin parating fellowship of the breaking of the bread. Okay? Alam niyo, ibig sabihin, pagkakainan, ako, naandyan na. Okay? Pwede namang fellowship yan because isa sa magandang paraan yun para magka-fellowshipan kayo at lalo na gusto nyo encourage yung isang kapatid. Walang problema yon. Pero wag lang parati sa fellowship na breaking of the bread. But, sabi ganun, to prayer! Teaching! Apostles' teaching! Look at this! This is true fellowship, my friends. That's why, let me finish. Itong bagay na ito, the 4 pillars of the Lord of the Harvest Ministry are interconnected and synergistic. Ibig sabihin, hindi nyo pwede, they are woven together. They complement each other. Because when you involve yourself to these 4 pillars, you are making yourself strong and capable to accomplish that Great Commission. Why? First, prayer will keep us connected with God. Second, evangelism it will expand the kingdom of God. Kung ikaw ay nag-iisip lang na mayroong mga ayaw na doon sa church na yon, abutin natin sila para hindi ganun, wag. Okay? It will not expand the kingdom of heaven. If you want to expand the kingdom of heaven, hindi ka dapat mangisda sa palaisdaan. Dahil may-ari nun. Saan ka mangingisda? Sa dagat. Amen? Doon, maraming isda. Napakarami pa. Lumabas ka lang dyan, San Caterva. Pero mahirap yan.
Mahirap yan. Kaya yung iba, gusto nilang magparami, doon na sa hindi na sila magtatanim, magdidilig, at aani, at magsasaing. Eto na, ready to cook na eh. Ay, hindi na eh. Ready-made na eh. Just open and ready mix. Evangelism, discipleship will deepen our knowledge about Jesus. That's the reason why we need to focus more on evangelism so that we can know more about God. And fellowship will bring and build a loving community. Friends, ito po ang 4 pillars ng Lord of the Harvest. At gusto ko maunawaan natin na sa mga darating na panahon, lahat tayo, dito tayo dapat mag-focus ngayon. Ulitin ko, magmumove ang Holy Spirit sa gitna natin. Magkakaroon tayo ng revival once in a while. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, ang ating focus ay yung gustong ipatrabaho sa atin ng Panginoon. You go and preach the gospel. Look for the lost soul because yan ang may pogi points para sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. We're gonna be implementing these 4 pillars of the Lord of the Harvest. These 4 pillars, this is where we are going to concentrate. At gusto ko maunawaan po natin mga kapatid ko, if you will going to be working with your pastors, sa Ichikawa, sa Saitama, sa Gunma. You're not going to, maging sa Japanese group natin, kina Pastor Sueda, hindi kayo mawawala. Hindi kayo mawawala. Ma-accomplish natin ng sama-sama ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Let us all lift our hands together now. Let me pray. Even to those brethren that are listening to us online. Marami nanonood ngayong online. Sobrang dami nila. Now, kayo mga nandyan sa una, I want you just to say amen, right? Because I'm gonna be scrolling that your news to see you all today. Panginoon naming Diyos, kami po ay nandito. We're not just celebrating your 33 years of goodness and faithfulness to this church. Most of all, Father God, we just want to advance, to move forward, to level up your calling. We doesn't want, Lord God, to miss that importance of Great Commission that you have put upon us as a Christian. We understand that the Great Commission is our divine mandate. Nadalangin ko, Panginoon, ang bawat mga mananampalataya nandito sa bahay-sambahan ngayon na ito. Lord, magampanan ang panawagan mong ito sa aming buhay. Gamitin mo rin ang Lord of the Harvest upang matulungan kami na kami, O Diyos, ay ma-encourage at ma-push na magawa, Panginoon, ang gawain ito na iniatang mo sa amin bilang isang anak ng Diyos. Muli, Panginoon, ang kalakasan mo ay ibuhos mo sa buhay ng bawat isa sa ngayon, Panginoon. At tunay, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang mapuri sa mga kaluluwang aming maaabot, Panginoon. Ituro mo sa amin yung mga taong yun. I-anoint mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Langisan mo ang aming mga labi. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon. Bigyan mo kami ng talino, Panginoon. Banal na Espiritu, pangunahan mo ngayon ang bawat isa. Upang sa ganun, Panginoon, sa iyong pagbabalik, ay maihanda namin, Lord, ang bride na ikakasal sa iyo, Panginoon. Kaya, Diyos, and more people will say Jesus Christ is Lord in their lives. God, we give you the highest praise. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin, Panginoon.